nakalagay doon, puntahan na nga natin to. Mamaya, dadaanan natin yon. Ito po yan, tatandaan nyo palagi. Solar para sa Bayan, 2019 ito nabuo sa bisa ng prangkisa. Okay? Ito naman, ang Solar Philippines, walang prangkisa to. Binuo niya ito noong November 2016. Okay? Nung binuo niya yan. Karang November 23, 2016 niya binuo yan. Ito wala itong franchise, ito yung binenta niya sa Meralco. Ito yung franchise niya mismo, yung Republic Act na yan. 11357, granting solar para sa Bayan Corporation. Term of franchise, ito ha, Section 11 nung prangkisa niya. Sabi rito, dapat daw mag-operate sila continuously sa loob ng 2 taon or else automatically revoke ang prangkisa. Ito ang pumatay automatically sa prangkisang ito. Requirement ng kanyang prangkisa sa Section 21 na kailangang mag-promulgate si DOE in consultation with the Energy Regulatory Council and other stakeholders, sabi diyan, ng necessary rules and regulations, IRR, to operationalize this franchise without compromising grid stability, the rate effect, blah, blah, blah. Yan. Ito, kinakailangan ni IRR para makapag-operationalize. Ang sabi ni Leviste, hindi nagkaroon ng IRR. Kaya noong 2022, tigil na sila. Kasi nagkaroon po ng bagong batas na lumabas noong January 21, panahon pa rin ni Tatay Digong to ninyo. January 21, 2022, naglabas ng bagong batas ng Republic Act 11646 promoting the use of microgrid systems to accelerate total electrification of unserved and underserved, yung mga liblib na mga lugar sa buong bansa. Ito yung target market niya ng kanyang solar para sa bayan, na kung saan noong 2019 kinakailangan pang may prangkisa yon. Pero noong 2022 na hindi na. Kaya nga sabi rito, this law superseded and made irrelevant the franchise granted to Solar para sa Bayan Corporation. SPBC po, hindi po SPNEC na binenta sa Meralco. That's why the company stopped. Diba? Automatic, patay ang kumpanya niya. Bakit? Dahil po dyan sa batas na yan, may provision kasi itong nakalagay rito. Teka. Ito ang sabi rito, sa Section 29 ng repealing clause. Sabi rito, any law, yung franchise na yun, batas yun, law yun. And then, and legislative or administrative franchises, yung SPBC niya, legislative franchise yun, inconsistent with the provisions of this act is hereby repealed or modified accordingly. Saan po naging inconsistent yung kanyang prangkisa? Dito po. Sabi sa Section 6, yung daw pong microgrid system sa mga nasa liblib na mga lugar na hindi naaabot o hindi naman ganon yung serbisyong na ibibigay para sa electrification nila, ay hindi na raw po kinoconsider na public utility operation and therefore shall not be required to secure franchise from Congress. Okay? So yung kanyang prangkisa, lumilitaw dito po, wala nang visa, wala nang kwenta. Hindi na nga rin niya kailangang i-renew kung continuous yung operation nila. Okay? That's the solar para sa bayan na hindi nakapag-operate
Pero gumastos siya, kaya siya nalugi ng daang milyong piso. Bobo at mga taga-kulto lang ang hindi po makakaintindi ng paliwanag ko na napakasimple. Alright? Now, sabi rito, penalties which include forfeited performance bonds, administrative obligations, and estimated projects cost embedded in the contracts are being pursued by the DOE following the termination of service contracts across the renewable energy sector according to Sharon Garin, DOE Secretary. Kailan po yung mga yon? Sabi rito, according to reports, the DOE is relinquishing 163 renewable energy service contracts issued from 2024 to 2025. Okay? Hindi na po sila biste ang may-ari ng ito po. Ito po yung pinag-uusapan na natin dyan. Solar Philippines na binenta sa Meralco. Okay? Yan yun. Si Solar Philippines na yan. Tignan nyo ha. Sabi niya pa rito. With a total capacity of 17,900 megawatts, Solar Philippines. Okay? Solar Philippines po hindi po si Solar para sa bayan ang pinag-uusapan base rito sa article. Ito yung paglilinaw kasi nagsalita si Boying Rimulya Tapos maraming gumaya, maraming nag-quote, kumontent. Nilinaw ng MGen. Ang sabi ng MGen, hindi kami nag-acquire ng share ng SPBC, ng Solar para sa Bayan, na merong congressional franchise. Bagkos, nagkaroon daw po sila ng investment sa SPNEC. Yun daw po, doon sila nagkaroon ng, yun nga yung 19 billion na nauna. And then sabi pa, in addition, SPNEC's business and operations are not dependent on franchise mention. Bakit? Kasi 2022 January, sinasabi doon, hindi na kailangan ng sektor na to ang congressional franchise or legislative franchise. Okay? Ito yung pagbenta niya. December 1, 2023. Yung petsa. November 30, yung subscription agreement nila. MGen will own 15 billion 700 million common shares and 19 billion 404 million 202,552 preferred shares of SPNEC as a result of its subscription. Okay? So ganun ang nangyari dito. Now, ito yung binabanggit ni Leviste na pagkakamali ni Attorney Claire na kinontra niya. Okay? Na kinontra niya ni Attorney Claire daw. Kasi po, nung November, kasama nga po ako dyan, ito yung kauna-unahan dahil nagtatanong ang PCO, bakit hindi ako sumasama sa lakad ng Pangulo? Hindi naman ako vlogger ng Malacanang. No. Ngayon, sabi ko, depende kung gusto ko yung lakad. And besides, kung bibigyan nyo ako ng access sa internet. Kasi kung kasama ang Pangulo, wala kaming access, naka-jammer lahat. Maliban na lang sa mga dala ng media. Lugi ang vlogger. Diba? Kahit anong load namin, hindi gagana yon. So, sumama ako. Kasi, kung hindi nagkakamali niya, ng PCO, ayun, may nakapanood, si Mary's Vlog. Thank you. Nag-provide sila ng internet connection para sa amin. Ang problema, yung ano ba yun? Yung kay Elon Musk, nag-provide nun. Na-jammer din yun. Ang gumagamit ng jammer, kung hindi nagkakamali, itong mga CQ ng Pangulo, pag dumating na yung mga yan na, simula na ng jamming. So, pumunta kami dyan sa Nueva Ecija. Sa boundary po yan ng San Miguel, Bulacan, yung bundok na yan, at Nanggapan, Nueva Ecija. Okay? Ganyan. Ay. Ito po ako.
at ang anak ko kasama ko. Ako to, at yung aking cowboy hat, nandito pa yan, na kulay brown. And then ito yung aking anak. Si PBBM and then si John Vic Remulla. Yan yun. Andun kami sa dulo. Puring-puri po talaga ng Pangulo. Actually, hindi na nga si ang bida rito eh. Hindi na nga si Leviste. Kung hindi po si Engine ng Meralco. Kasi yun na po yung nag-ooperate talaga dyan. Yung groundbreaking. Sipin nyo sa loob lang ng tent yan yung groundbreaking na yan. Talagang diba? Ngayon, ang